Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin yung mga nakikita ko lagi sa comment section, si Janet, Ernesto, Jen, Mary Jane, Emily, at marami pang iba na hindi ko po nabanggit rito. Maraming salamat po sa inyong pagko-comment. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, tutuloy po natin ating series about Heart of Worship. At yung pinakapuso po ng pagsamba ay yung inaalay natin lahat ng ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Diyos. Wala pong natitira sa ating glory. Lahat ang glory para sa Panginoon. Now, yung devotion po natin, magmumula po sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang inyong gawin niyo ito ng buong puso, na para sa Panginoon, at hindi para sa mga tao. Napaganda po ng devotion natin ngayon. Talagang lahat ng gagawin natin para sa pamilya, gagawin natin para sa asawa, para sa anak, gagawin natin para sa boss natin, sa opisina, sa manager natin, lahat ng gagawin natin sa eskwelahan, sa teacher, professor, lahat ng iyon. Merong isang filter. Bilang mga Kristiyano, i-filter natin lahat yon. At ang pinaka-filter nun, yung pinaka-heart of worship, lahat ng yon ay gagawin natin sa kaluguran ng ating Panginoon. Sabi rito, gagawin natin ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God is our ultimate employer. God is our ultimate employer. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ang tendency talaga natin, i-please yung mga masters natin, i-please yung manager natin, yung boss natin, yung CEO natin. Kung ikaw naman, di ka nagtatrabaho, ikaw yung boss ng company mo, tandaan mo, meron ka pa ring boss. Yung boss mo si Lord. Sabi po rito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin para talaga sa Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging people pleaser. Totoo na if you please God, pag pinasaya mo ang Diyos, yung tao sasaya din. Totoo po yan. Kaya po, minsan hindi mo maihiwala yun eh. When you please God, siyempre, pinapasaya mo ang Panginoon, you put a smile on God's face, siyempre yung asawa mo natutuwa din. So, you're also pleasing people in that way. Pero darating ka sa pagkataon ng iyong buhay na magkokontra yung Diyos tsaka yung tao. Magkokontra yung Diyos tsaka yung employer mo. Lalong-lalo na pag nagtatrabaho ka sa gobyerno. Laging makikita mo kontrang-kontra yung principle ng mga tao sa paligid mo sa principle ng Diyos. And during that time, yun yung mga panahon na kailangan tumindig, tumayo, at ipangalanda ka na meron kang ultimate boss. Kahit na mawala ka pa ng trabaho, no? God is your ultimate boss. He is our ultimate employer. Na kapag pinagawa sa'yo ng isang tao, maybe your superior, yung isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, talagang lalabagin mo yung kalooban ng Diyos, that's the time na kailangan mong tumayo at sabihin mong hindi pwede. Kasi meron akong ultimate boss. Yung ultimate boss ko, hindi ikaw, kundi si Lord. Amen po ba? God is our ultimate employer. Kaya sabi dito, ano man ang inyong gawin nyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Kaya po pangalawang katuruan natin, we please no one but God. Ang pinapapurihan natin, pinapasaya natin, yung Diyos lang, hindi po yung mga tao. Now, again, sasabihin ko po uli, kapag pinasaya mo yung Diyos, sasaya talaga yung mga tao. But not all the time. May mga pagkakataon talaga na if you please God, you will be persecuted. Lalo na nga, pag ikaw ay nasa isang kumpanya na corrupt o nasa isang organization na corrupt, meron kang ultimate boss, you're trying to please God, you will be persecuted. Ihanda mo na yung sarili mo na usigin. We please no one but God. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, it's an act of worship eh. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa ating tema, Heart of Worship, yung picture na ginamit ko dyan, nagluluto. Kasi po, meron tayong idea na kapag sinabing pagsamba, yun yung ginagawa natin sa loob ng church na kumakanta, yun yung worship natin, no? Yung mga ginagawa. Kaya tinatawag nating worship service eh. Yun na yung pagsamba natin bilang paglilingkod natin sa Diyos. Now, wag po nating isipin
lalo na habang lumalago tayo sa ating pananampalataya na yung worship na nalulugod ang Diyos hanggang dun lang. Of course, nalulugod si Lord doon pag inaawitan natin siya. Pero dapat yung pagkanta natin na-translate din sa pagluluto. Kaya yan yung nakalagay dyan, heart of worship. Na kahit nagluluto ka, sumasamba ka sa Panginoon. Na kahit nagbabike ka, nag-exercise ka, sumasamba ka sa Panginoon. Naglilinis ka, utility man ka, janitor ka. Kapag sobrang linis talagang makintab na makintab yung sahig, ang linis-linis ng opisina dahil Kristiyano ka, you're glorifying the Lord. You're worshiping the Lord. At ang ultimate motive natin, yung motibo natin lahat bilang mga Kristiyano, bakit ginagawa natin yon? We're doing it for the Lord. Kaya bukal na bukal sa kalooban natin, ang saya-saya natin naglilinis ng toilet, no? Ang saya-saya natin na nagluluto. Hindi yung mga customers natin yung pinapasaya natin. Ang pinapasaya natin yung Diyos. Ano man ang inyong gawin, gawin nyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So number 2 na we please no one but God. And number 3 po, God rewards excellence. Natingnan nga natin mga talata natin. Maganda po ito, Colossians chapter 3. Maganda ako mabasa natin ng isang buong chapter. Sabi po rito sa verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Anong ibig sabihin po nito? Kapag pinagbuti mo, kahit nga unbeliever kapag masipag, binibigyan ng reward ng Diyos Yung fruit of His labor talagang naroroon nagiging successful. How much more pag Kristiyano ka pa? Na talagang you're doing your best. Generally speaking, talagang makikita mo yung mga Christians na they're doing their best in their work, nagpa-prosper. Sabi po rito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. At yung reward ng Diyos, hindi lang panglupa hanggang pangwalang hanggan Isipin mo mabuti, yung buong buhay mo, ginagamit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagluluto ka, kumakain ka, nagtututbrush ka, nagmamasahe ka, nagdadrive ka. Lahat ng yun ginagawa mo, papuri sa Panginoon. Kaya talaga magiging excellent ka Kasi alam mo, Lord, I'm doing this to please you, to make you happy. So God rewards excellence. At yung reward ng Diyos, hindi lang panlupa, hanggang pangwalang hanggan. Kaya makikita po natin kapag we're pursuing excellence, pinagbubuti natin lahat ng ating ginagawa, makikita rin natin yung kamay ng Diyos. Talagang kumikilos sa buhay natin, pinagpapala yung ginagawa ng ating mga kamay. So God is our ultimate employer. Reminder mga kapatid, sa lahat ng papasok sa opisina, makakarap mo yung boss mo, pero hindi lang yung boss mo yung ipiplease mo. Ultimately, you're pleasing God. We please no one but God. And number 3, God rewards excellence. So bilang application po sa mga talatang ito, number 1, serve well, knowing that Jesus is our ultimate employer. Sa lahat ng ginagawa natin, magpapasa ka ng report. Ang ganda-ganda ng report na ipinapasa mo. Accurate, ang bilis intindihin, presentable, you're serving well. Bakit? Ang tanong ng mga tao, ba't ang galing-galing mo? Si Lord yan I'm doing it for the Lord Bro, bakit ang sarap ng luto mo? This is for the Lord. Pinapakain mo yung customer mo. This is for the Lord. Serve well, knowing that Jesus is our ultimate employer. Kung ang tao na employer, yung boss natin, nagpapasweldo sa atin, how much more yung Diyos na ultimate employer natin? Kaya point number 2 natin, make God happy and let God rewards us. Pasahin natin ang Diyos. Papurihan natin ang Diyos. Lahat ng ginagawa natin, yung ikasisiyan ng Diyos. At hayaan natin siyang mag-reward sa atin. Now, paano kung walang reward? Paano kung hindi ka ni-rewardan ng Diyos? Well, pwedeng maranasan natin yan dito sa lupa. Na para bang, Lord, parang walang reward yata. Lord, bakit nagkasakit pa ako? Tandaan natin mga kapatid, minsan hindi man natin maramdaman yung reward dito sa lupa. Pero imposible. Imposible sa Diyos na merong hustisya na makatarungan sa lahat na hindi niya i-reward ang taong dapat gantimpalaan. Hindi niya pagpalain ang mga taong dapat pagpalain. Kawalan ng hustisya po yun. At yung Diyos, bilang tayo na kay Kristo,
Talagang bukas yung langit para ibuhos yung pagpapala sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Walang pagpapala na hindi ibibigay sa atin ng Diyos. Ang lagi ko lang sinasabi, it's just a matter of time. Kasi tayo po, sa ganang kalagayan natin, hindi natin ma-handle yung blessing ng Panginoon. Pero in the future, lalo na sa perfect world, kapag tayo naging katulad na ng Panginoong Hesukristo, talaga yung pagpapala ng Diyos, kaya na nating i-handle. Kaya nga isa sa mga talatang paborito ko, no? Something to think about. Sa Romans chapter 8, 16 and 17, sabi ron, we are co-heirs with Christ The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are God's children, we are heirs, co-heirs with Christ. Kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo, sa madaling salita, lahat ng pagmamayari ng Panginoong Hesukristo ay pagmamayari din natin. Bakit di natin ramdam ngayon? Kasi hindi pa tayo katulad ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin ma-handle yung blessing ng Diyos. Isipin mo, God is the owner of everything. Tapos, counting million lang. Nakakalimutan na natin si Lord. So, we cannot handle God's blessing. Now, kung kaya nating i-handle yun ngayon, I think God will reward us. Pero, someday, tandaan natin mga kapatid, it's just a matter of time. Someday, kapag tayo binago na ng Panginoon completely, thoroughly, perfectly, sa ating final state, talagang yung blessing ng Panginoon, kompleto. No? Kung anong pagmamayari ng Panginoong Hesukristo, pagmamayari mo rin, bilang kapwa tagapagmana ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung Diyos hindi madamot Yung Diyos talaga, ibibigay niya lahat ng pagpapala sa atin Now, wag lang po tayo magtatampo sa Panginoon, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya, pagsamba sa Kanya kung hindi man natin maranasan yung reward niya dito sa lupa. That's okay, that's fine. Kasi mabubuhay tayo ng pangwalang hanggan. And ultimately, hindi naman talaga yun ang purpose natin sa mundo to receive reward Ang ultimate purpose natin sa mundo, kaya nilikha tayo ng Diyos, is to glorify God. Yun talaga yun. The chief end of man is to glorify God, to make God happy. That's the purpose. Kung merong isang single, nag-iisang single, isa na single pa. Kung merong isang purpose ang tao, that is to glorify God. Kapag natupad mo yon, that in itself is already a blessing. So make God happy and let God reward us. Pangatlo po, value excellence. Value excellence mga kapatid. Pagpahalagan po natin yung best. Every day, we have to do our best. Bakit? Pagsamba po yan Pag nagluto ka para sa asawa mo, hindi para sa asawa mo yan, para sa Panginoon yan. You value excellence. Hindi pwede na yan. Dalangin ko na I hope lahat tayo, mabura na sa atin yung vocabulary na pwede na yan. Pwede na yan. Okay na yan. We always have to do our best. Kasi pag sumamba ka sa Panginoon, hindi naman pwede mong sabihin pwede na yan, Lord. Di ba? Pag sumamba ka sa Panginoon, laging, Lord, this is my best offering for you. Kaya sa pagsamba sa Panginoon, pag-aalay sa Panginoon sa Lumang Tipan, pag mag-aalay ka ng tupa, dapat hindi pila, hindi bulag, hindi may kapansanan, hindi bali yung balakang. Pag nag-aalay ka sa Panginoon, yung the best lamb, the best offering. Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos, Lord, pwede na yan. Okay na yan, pilay, okay na yan. Hindi po ganon. Bakit po? Kasi yung Diyos ang unang nagbigay ng best offering sa atin. Sino po binigay niya? Jesus Christ, the perfect lamb, unblemished, spotless lamb. Kaya yung Diyos yung excellent talaga binigay niya sa atin yung kanyang kaisa-isang anak. Tayo po, ginagaya natin yung ganong klaseng offering sa Panginoon. Lord, I want to give my best to you. I want to give my best for your glory and honor. So let's value excellence. Buray na po natin sa vocabulary natin yung pwede na yan. No? Now, para po sa ating discussion, what are the benefits of pursuing excellence as an act of worship? Ano nga ba yung mga benefits ng pagiging excellent sa lahat ng ating ginagawa bilang pagsamba sa Diyos? Now, para naman po sa ating panalangin, sama po natin ito sa ating prayer. Lord, please help me to excel in whatever craft you have given me. Let me use my talent and gifts for your glory. Let me use my office, house, organization, workplace, etc. as my sanctuary, my place of worship. I declare that you are my ultimate master, the boss of all bosses. Please enable me to do everything from the heart for your greater glory. In Jesus' name.
Amen and Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon ngayong araw. Let's glorify the Lord in all the things we do and say today. Gusto ko lang po magpasalamat sa partner natin para sa ating devotion ngayong araw, si Sister Vina. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Salamat po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.